Nakapagbigti ako doon kung meron doon sinturon, sabi ko parang hindi ko na maano talaga, hindi ko na talagang kaya. Doon sa may tinitirahan namin, sa may ano namin doon, quadrant namin doon, may ano doon. Nakaano ako ng sinturon, tapos inano ko sa leg ko, parang talagang wala na, nabulong na talaga ako nun doon. Saan punta galing? Meron nagmensahe sa akin na isa nating katropa, kagang, kapangkat, kalugar. Yan. Nagmensahe siya na galing daw siya ng city jail at maximum. Yon, mabigat. Ang matindi rito, gusto niyang makapanayam ko siya. Interview ba? At gagawin yan sa tarima ni Posyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga katropa, kagang, kalugares, kapangkat, mga utol, kaibigan, ngayon pa lang mangyayari na may makakapanayam ako sa loob ng aking tarima. Antayin natin yung taong yan at atin siyang kilalanin. Let's go! Nandyan na daw siya. Tara, puntahan muna natin. You know, Mayores. Siyempre naman. Ako nga pala si Gerald Cyrus Balqueva, ang tawagin mo na lang na Cyrus. Yon, Cyrus. Tumulo ako sa Pasig City Jail. Tumulo ako ng 7 years doon. Tumira din ako ng, nasentensyahan ako ng 12 years to 14 years. Tumira ako ng 5 years sa maximum. Ano ako, Sige-Sige Sputnik. Yon. Meron tayo rito sa taas na sa maximum. Saan ba gusto mo? Patunay. Kahit saan, basta may patunay. Hindi ito. Sige, boss. Ito. Ano to? Tune. Yan, Joel Bobet. Yun. Ayan guys, may patunay na. Sa pagkabata, siguro talagang lahat dinanas ko na eh. Lahat ng talagang ano ng pagkabata, nandiyan yung talagang kakulitan, katigasan ng ulo, lahat ng mga dilubyo, inabot na natin ng kabataan natin. Kasi yung kabataan natin talagang ano natin yun eh. Talagang nandun talaga yung pagiging ano natin sa agresibo. Yun, So, inaamin mo na naging talagang sakit ka rin ng ulo ng lipunan noon. Naamin ko, dala ng pagkabata natin yun. Sa lumaki tayo ng hindi napatubayan ng magulang, kaya ganun ang nangyari sa atin. Lumaki ako ng hindi ko kapiling yung tatay ko. Yung tatay ko kasi, alam mo na, medyo babaero. Talaga? Babae. Totoo talagang na siya. Kaya iniwan kami, 8 years old pa lang. Kaya yun, lumaki tayo ng sanggano, lumaki tayo ng walang patnubay ng isang ama. wala. Lahat ng paghihirap, nagbote tayo, bote, nagtinda ng sampagitan, lahat yun, dinanas natin ng kabataan talaga na. Sobra. Boss, bago tayo magpatuloy, magkape muna tayo. Toast muna tayo, boss. Toast. Yes! Salamat sa kape. Yun. Ano yung mga naranasan mo dyan sa Pasig City Jail? Nung nakakulong ako sa Pasig City Jail, nasa motor pool pa lang kami noon eh. Kung tawagin kasi sa amin ang Pasig City Jail, bahay ni Kuya. Talagang pag dating namin doon, nakamit kami doon sa Pasig City Jail, doon pa lang sa baba, ramdam mo na talaga yung lagabog ng ano mo eh. Hindi mo na talaga alam yung iisipin mo, gagawin mo, talaga halo-halo na. Kasi doon pa lang yung unang-unang pakiramdam mo nung mapupunta ka sa Pasig sa jail, talagang iba na. Kasi nandun na halos lahat ng mga talagang kriminal, sabi natin mga kriminal na talagang mga makakaharap mo sila, makakasalamuha mo sila. Yung unang sitwasyon ko doon, siyempre talagang hindi ka makatingin sa mga preso eh. Kasi alam mo yung tingin nila sa'yo, talagang akala mo talagang lalamunin ka ng buhay.
Kaya talaga syempre, patay na bata ka talaga doon. Nung bago pa lang ako doon, kasi meron tinatawag doon na ano eh, na dalawang ano doon eh. Kung gusto mong mapaganda ka, ano ka, gumastos ka, magbabas ka ng pera. Ngayon, kung wala kang panggas, wala kang tinatawag na pribilehiyo o VIP, tutulog ka talaga sa ano, yung tinatawag talaga na itikan. Itikan. Oo, Okay. itikan Yung talaga. dikit-dikit. Dikit-dikit talaga. Literal yun, boss? Literal. Talaga. Mo talagang ano ng mga kasama doon, yung lahat ng amoy doon talaga. Kaya uso yung sakit na sa balat dun eh. Oo, doon. Yan, Talaga nagkakaroon talaga ng sakit. Sa rancho kasi nung sa Pasig City Jail, hindi ko naman sa inaano yung ano, pero talagang hirap din talaga kainin eh. Yung rancho, nire-retoke na lang yun. Pero yung literal na rancho talaga, na hindi mo ireretoke, anong lasa? Pag kasi hindi ka talaga, pag bago ka pa lang talaga, hindi mo talaga kakayanin. Para siyang pakbet na ano eh. Sa pakbet pa lang, lalo pag pakbet, hindi kaya sa may sayot, sa may ano, sayote, hindi, talagang iba talaga ang itsura talaga. Maselang ka sa pagkain, hindi mo talaga matitignan na, hindi mo talaga maatim kainin. Sa pagliguan kasi, gigisingin ka ng madaling araw, ng buinero. Paggising sa'yo ng buinero, kahit ayaw mo pang tumayo, obligado kang tumayo. Ligo talaga doon, umaga lang, tsaka gabi. 2 beses sa isang araw naman. Para na rin kayong nasa ano eh, nasa sardinas sa pagkakasyahin kayo doon. Tapos ang ligo nyo lang, doon ko lang naranasan yung tatlong tabo. Talaga? Oo nga, Oo. nabanggit nga sa akin, 3 tabo. 3 tabo. Lahat na yun? Oo, lalo't pag walang tubig, walang mahina ang supply ng tubig. 3 tabo talaga, dadanasin mo talaga doon. Tipid na tipid yun. Ito, Isang buho, sabon. isang buhos doon, kailangan mabasa buong katawan mo. Pangalawang buhos, magsabong ka na. Pangatlo, yun. Finish. Susunod. Hindi pwede sumobra ron. Hindi pwede. Nakabantayan mo yun, Nero. Oo, yun yung nagpapaligo sa'yo. Talaga? Yung buinero, yung kagandahan doon, pinagpapaligo sa'yo. Wow. Sa Pasig, solid Sputnik dyan, walang halo na ano dyan. Dalawa kasi yan, wear na at saka Sputnik. Kaya sa riot, walang riot kasi doon eh. So, ang nangyayaring gulo lang doon, kosa sa kosa. Yun, Parang, hindi pagkakaintindihan, bulihan, gano'n, Okay. good lang. Hirap ng mga nanunungkulan doon, unang-una, magpasunod sa tao, pangalawa yung mga obligasyon. Inayawan ko talaga yon. Pero siguro inihingi ng pagkakataon, naging OD, tapos una, naging ano muna ako doon, OD, Chief Buyon, Ranchero, hanggang sa dumating na sa punto na dumating na sa tinangga ako bilang mayor. 2015, nag-ano ako doon, tinangga akong mayor doon. Tapos nagkaroon nga ng nagkaroon ng inspection, nagkaroon ng problema. Nabartolina kami. anong problema ang nangyari dyan? Nagkaroon ng surprise, nagkaroon ng sabi sa amin, meron daw meeting mga mayor. Mating kami ng meeting. Pagtapos ng meeting, sabi nung jail guard doon, wala daw munang alis. Meron daw biglaan na random test. Mga tuwid, kami, dinag test kami. Okay. Pag drug test sa amin na yun, syempre ako, mayor ako, alam ko sa sarili ko na talaga negative ako kasi hindi naman ako nagda-drugs eh. Yun, tinanong ng jail guard kung sino raw mauuna. Syempre tumaas ako ang nagdadala dun eh. Sabi ko, sir, ako na po mauuna. Dun sa mga tao ko, merong 14 na nag-positive kasama yung mayores namin. Bartolina lahat ng nanunungkulan nun. Lahat kaming nanunungkula ipinasok sa Bartolina. 3 days sa Bartolina kami. Kasama yung mayores namin. Kapunta ko sa pinakamataas. Mayores. Yun. Kasi nga yun na nga, yung na-Bartolina kami nung 3 days, nagkaroon ng investigation nun. Investigation yung mga jail guard. Tapos pinatawag ako ng nung inspector nila, yung investigador. Pinatawag ako sa opisina.
Tapos yung kinausap niya ako, sabi niya sa akin, Mayor, ayon sa ano natin, ayon sa pag-iimbestiga namin, lahat ng mga ano doon, kahit yung mga dalaw doon na interview namin, talagang sinabi nila sa amin na talagang malinis yung pamamalakad mo ron. Ayun, sinabi sa akin nung jail guard, nung officer, sige Mayor, bigyan kita ng pagkakataon. Kung halimbawang itatangga kita bilang mayores, anong may papangako mo sa amin? Yun. Doon ako na-challenge. Una, parang nagdadalawang isip ako tanggapin kasi napakalaking ano nun napakalaking sakripisyo nun. Obligasyon. Obligasyon, oo. Biro mo, yung mayor, sa isang butas pa lang, yun yung hinahawakan mo Pero pag nag-mayores ka, yung buong brigada na yun, lahat na yun. Ilang butas na yun, nahahawakan mo yun. Sabi ko, sir, kaya ko naman yan, sir. Pero kung talagang nandiyan kayo sa likod ko, sir, at pasusuportahan nyo ako, kaya ko yan, sir. Kasi nandun yung mga bosyo. Alam mo yung mga bosyo dyan, talagang lalot galing yung maximum. Mga iwahig talagang ano yan, Guerrero, inabot ko na lahat dun. Guerrero, Impacto, lahat ng mga pasaway na mga ano nandun. Kaya nung tinangga ko bilang mayores, tumayo ko dun sa harapan nila, isa lang ang sinabi ko sa nila, kung ayaw nyo ako makasama rito, maghiwalay tayo. Kung susundin nyo ako sa patakaran na gusto ko, magkakasundo tayo. Kaya simula nun, hindi naman sa pagmamalinis, yung brigada ko na yon tinawag na tinawag na kumbento. Simula lahat ng illegal, nawala doon. Ang benepisyo ng pagiging mayores, talagang unang-una, syempre, respeto, kapangyarihan, yung magagawa mo yung alam mo na tama, pamamalakad sa brigada mo. Siyempre yung ano na rin sa ng ano mo, ng suporta na rin ng mga empleyado, papatawag ka, kasi doon hindi ka makakalabas ng brigada ron Pero pagka mayores ka, nandun yung makakaano ka ng mga activities, yun. Tapos siyempre yung income. Okay. Kasi ang income doon, pag mayores ka, pag may mga kasi tinatawag na VIP ron, sa'yo ang ano nun. Papasok sa'yo. Sa'yo ang pasok mo. Nahati, binibigay ko sa mayor. Mayor, ikaw, kasi kailangan pasahurin mo yung mga taon mo ron Oo, tama. Di ba? Para kumilos magtrabaho sila ng ano. Kasi kung wala silang sahod doon. Tatama rin yun. Tamad talaga. Kaya ang ginagawa ko na lang doon, yun yung kalakaran. Pinapasahod namin yung mga nanunungkulan doon. Pagmula sa mayor hanggang sa buhinero. Yung araw na nasintensya na ako noon, gumuho talaga yung ano ko noon. Gumuho yung mundo ko, yung isip ko talaga nag-ano. Kasi expected ko after 7 years, makakalaya na ako, makakapiling ko na yung pamilya ko. Pero hindi pala. Mali pala yung ano ko, mali pala yung iniisip ko. Kaya pag uwi ko nun doon, akala mo yung selda namin, yung brigada namin, wala kang maririnig talaga na ingay. Hindi ko alam kung nabibingi lang ako noon. Kasi nga, ang mindset ko noon, nadadaanan ko yung mga tao. Malungkot din sila, syempre. Na ganun nga, nasintensyahan ako. Sinabi nila sa akin na, Mayores, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Hindi ka na makakarating ng maximum. Binigyan kasi ako ng ng parol. Para hindi na ako mabiyahe ng Hindi na ako mabiyahe ng maximum. Dinisregard ko yun. At nagulat nga sila noon. Sabi ko, gusto ko makarating ng maximum. Kasi dati, maximum, napapanood ko lang sa TV yan Pero hindi ko expected na talagang pupuntahan ko pala yan. Maririnig mo, nagsisigawan sa mga building. Talagang maririnig mo talaga yung nila Kasi dami namin doon, pila-pila kami mga Nandun na, sabi ko, eto na. Sabi ko, ibang na to. Ibang mundo na to, talagang nandito na talaga yung ko. So nag-RDC ka muna ng mga ilang buwan? Sa RDC, tatagal ka ng 3 months doon. Okay. Nila muna ako sa medium. Sa medium, rin ako doon Kasi lahat-lahat tinira ko, tumira pa ako ng 5 years rin ako doon, nakadalawa, kalahati, ganun. Ako doon, nag-aaral ako ng Bible school. Pag wala kang directive doon, tapon ka sa kolonya. Talaga? Kung ayaw mo makolonya, kailangan kumuha ka ng directive. Okay. Tapos namin ng minimum. Okay. Minimum security.
nung pagpunta namin doon, hindi na granted yung ano ko sa pang Baguio. Kasi nga drugs daw ako. Bawal daw ang drugs sa Baguio. Okay. Kaya nangyari, nag-stay ako sa minimum ng kulang-kulang siguro mga 2 years. Kulang-kulang 2 years. Okay naman yung naging ano ko doon, yung sitwasyon ko doon sa minimum. Kasi napakinabangan yung ano ko doon, naging orderly ako ng mga ng empleyado. Actually, talagang hindi naman na alam yung tinatawag na yung tinatawag na living out. Living out. Okay. Na living out ako doon, napagkatiwalaan ako ng mga empleyado. Yun nga, naging orderly nila ako. Tapos, nung naging orderly ako, yun, nakakaano ako sa labas ng compound. Pero hindi totally ng maximum Sa labas lang ng compound, ng minimum security compound. Tapos, yun, nakakaano ako dun sa sa ground ng maximum. Pagtapos ng ko sa trabaho sa empleyado, naging orderly ako sa opisina nila. Alright. From Pasig City Jail to RDC to medium security compound at minimum, ngayon naman boss, punta na tayo sa maximum. Ano yung naging karanasan mo sa maximum? Makaranasan ko sa maximum, yun ang di ko talaga makakalimutan na ayoko nang alalahanin. Kasi nung nasa minimum pa ako, doon ako nagkaroon ng kung kailan, sabi nga nila, kung kailan malapit ka ng lumaya, doon ka pa magkakaroon ng yung maiinip ka. Maiinip ka doon kasi alam mong dumarating na yung unti-unti mong kalayaan. Tapos yun, medyo nagkaroon ako ng konting doon, tinatawag na buryong. Naburyong ako doon kasi ang nangyari kasi sa akin doon, parang nainip ako sa paglaya ko. Marami kasi doon, halos karamihan doon, yung mga dumalaya na lang. Pero inaabot sila ng hindi na sila, lumalaya na lang sila, pantayan pa. Ang nangyari sa akin doon, inabot ako ng buryong na talagang parang ayoko na lumaya. Kaya ang nangyari noon isang gabi, natutulog ako noon. Nakaisip talaga ako ng ng kalungkutan, na homeless na hopeless ako. Nagano ako noon, nagbigti. Ginawa mo yun? Oo. Nakapagbigti ako doon. Meron doon sinturon, sabi ko parang hindi ko na talaga, hindi ko na talagang kaya. Doon sa may tinitirahan namin, sa may namin doon, quadrant namin doon, nakaano ako ng sinturon. Tapos inano ko sa leg ko, parang talagang wala na, naburyong na talaga ako doon. Inabot ako ng buryong, sinabit ko yun doon sa bubong. Talagang talaga sinabit ko na talaga siya doon. Tapos yun, talagang sinipa ako ng upuan. Lumambitin na talaga ako noon. Pero may mga kasama ako noon doon, tulog na sila. Swerte ko, siguro hindi ko pa rin talaga oras noon. Meron akong alagang aso doon sa sa minimum. Yun, siya, nagkakahuli siya. Ginising niya yung mga kasama ko, yung mga matatanda akong kasama doon. Yun, nung nakita ako ng mga kasama ko doon, talagang talagang talaga ako, konti na lang talaga. Yun, nagtayuan sila, binuhat nila ako, nababa nila ako noon. Na talaga ako noon, talagang yung mindset ko talaga wala na talaga. Pero siguro hindi ko pa oras yun. Siguro may plano ang Panginoon Diyos talaga sa akin noon. Yung nangyari sa akin yun nga, inausap ako ng mga empleyado ron, yung mga amo ko ron, ba nangyari sa akin noon. Wala, hindi nila ako makausap noon. Talaga yung isip ko. Dinagay nila ako sa, hindi mo naman siya masasabing Bartolina, pero mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang dun sa sa area na yun. Ayoko sa lugar na yun. Kasi parang, alam mo yung spirit ng nakakaisip ka ng hindi maganda. Yung malungkot na lugar, tapos malungkot ka pa? Malungkot na lugar. Ayaw mo nun? Ayaw na. Talagang nag-request ako na baka pwede akong dalhin sa maximum. Pina-check up ako doon sa clinic. Yun nga yung psychology ron. Pinanungan nila ako. Sabi ko, ayoko sa lugar na yun. Gusto ko magpalipat ng yun nga, dinala ako sa maximum. Sa maximum,
Hindi. Dilubyo talaga. Doon mas lalo ako nag-ano ron. Naging yung... Hindi ko alam siguro parang bakit ako nakapunta sa lugar na yon. Yung 1T9, yung hospital na nandun yung mga ano yung mga nakasalang Okay. na mga bibitayin. 1T9 yung kung ano ng BCJ, kung hindi ako nag-aamali, makikita mo, mga kasama mo ron. Lahat tambaliw nandun. Talaga may sakit sa pag-iisip? Lahat, oo, nandun. Meron na isang beses, natutulog ako dun, ginising ako. Sabi niya sa akin, tol, kain tayo, tol. Hawak nasa kamay niya, tae. Oo, inaalok talaga niya ako. Sabi niya, tol, kumain ka na ba? Tara, kain tayo. Alam mo, talagang naano ako dun sa sa pagkakatulog ko, nawala yung ano ko. Nawala yung... Alokin ka pa naman ng Oo, tae. alokin ka ng tae ng ganun. Sabi ko, kumain na ako, sige, kainin mo na lang yan. Bakit doon ka dinala? Kasi parang sabi nila, binigyan daw, parang tinest ako yung isip ko noon. Parang nagkaroon nga kasi ako ng ano noon eh. Okay. Di ba yung tinatawag na yun eh, pag... Depression, parang ganon. Nag-depress ako noon. Tapos nung dinala ako noon doon, yun nga, gusto raw nila muna akong i-test na gano'n, kung ano nga talaga. Napakahirap talaga ng kalagayan doon ko nakita talaga lahat ng mga preso na nawalan yung nawala sa tamang pag-iisip. Tinatawag na alagwa ka. Pag ikaw hindi ka palaban, pag narinig mo yung dagumdum na parang ano ng mga kalabaw, ay yung kabayo, yung parang diyabag ng kabayo, dapat nun umano ka na, tumabi ka na sa pader, huwag kang tatakbo. Kasi pag tumakbo ka ron at naabutan ka ng mga taong tumatakbo doon, pwede kang may stampede, pwede ka nilang matapakan, o di kaya pwedeng ikaw maabutan ka ng mga kalabang pangkat. Pag naabutan ka doon, yun, alam mo na mangyayari sa inyo. Experience yung riot doon kasi mahirap eh, kasi nandun ako talagang nandun pa ako sa medium na yun. Ang ano kasi ng mga ano doon, quadrant. Quadrant. Kami kasi nasa ano kami, nandun ako sa religious cell. Pagka nagkakaroon ng riot, talagang inaano kami ng mga kakosa natin, ng mga nanunungkulan doon, hindi ka nila palalabasin. Makikita mo na talagang nag-aanuhan talaga sila sa gitna ng sa gitna talaga ng park. Nagbabarilan, gano'n. Pamilya mo, kamusta? Salamat pa rin ako sa pamilya ko noon, simula nung sa jail, sa motorpool, sa jail, sa RDC, sa medium, sa maximum, hindi talaga nila ako iniwan. Talagang yun lang, yun napakaswerte ko na hanggang sa lumabas ako, hindi ako iniwan ng pamilya ko, ng asawa ko, talagang supportan ko talaga. Meron nga ako nakasama doon, may nara siya. Dumalaw yung yung mga anak niya. Sabi nung anak niya sa kanya, yung magkapatid, nagtuturuan pa sila kung sino magsasabi. Sabi niya, pa, si ate may sasabihin daw. Sabi nung kasama ko doon, ano yun, sabihin mo na. Sabi niya, pa, si mama nakita namin kagabi, 4 ang paa. Okay. Oo. Alam mo na. Alam na yun, nag-isip yung noon. Yung sinabi ng mga anak niya, alam niya na yun. Alam niyo nangyari sa akin na may nara siya, nagbigti rin siya. Hindi niya na nabantayan yung sarili niya, no? Oo. Siya yung bantay, di ba? Paano siya mababantayan? Siya yung gising. Siya yung bantay. Siya lang yung gising, no? Oo. Ang ginawa niya, yun, nagbigti siya. On the spot, patay na yun. Patay na talaga siya. Alam mo nangyari sa kanya? Inano na siya, dead on arrival na. Nabuhay. Oo. Nabuhay siya. Tapos yung nabuhay siya, nawalan din siya ng nawalan na rin siya ng, parang umiwalay na rin yung niya, yung tawag din yung katinuan, na mental din siya. Okay. So literal talaga, no, na iniiwan na lang talaga ng asawa, no? Maraming nangyaring ganon. Maraming nangyayaring ganon doon. Pero ikaw, pasalamat ka. Yun yung isa sa pinagpapasalamatan ko,
na hindi ginawa sa akin ng pamilya ko yun. Kasi nung una pa lang, ako na talaga nagsabi sa asawa ko dati noon, nung na-observe ko dun sa kulungan, sabi ko, bata ka pa, makakahanap ka pa ng matinong lalaki dyan. Sabi ko, ako hindi ko alam kung lalaya ako. Pero yung ginawa ko lang sa sulat. Sulat lang yun. Ayun, yun yung sinabi ko sa kanya na hiwalayin niya na ako. Maghanap na siya ng iba. Ibig sabihin yan, boss, nasa tamang tao ka. Yun. Di ba? Napakaswerte mo. Kumpara sa iba. Ang may papayo ko lang sa mga kabataan dyan na makakapanood ng video na to, hanggat maaari, sumunod kayo sa magulang nyo. Kung may magulang pa kayo, umiwas kayo sa mga tropa na ligo ang ginagawa, ligo ang talagang hindi talaga mabuti. Iwasan nyo sumama. Pero hindi naman kayo iiwas doon, baka matulad kayo sa akin o sa mga ibang presyo pa na nakulong. Yung buhay ko siguro talagang kaya ako naikwento to para na rin magbigay aral at tayo dun sa mga makakapanood nito na hindi pa nangungulungan, hanggat maaari pagbago ka. Kamusta ang buhay mo ngayon, Yores? Gusto ko ngayon yung may pakain ko sa pamilya ko, yung galing sa pinaghirapan ko, galing sa mabuti, hindi galing sa masama. Okay. Tulad dati nakakapag-isip ako ng easy money, pero ngayon talaga pinipilit ko na mamuhay ng tama at ng maayos. At ito nga, minsan sinasamahan ko na rin ng pagbablog. Shoutout na rin tayo siyempre sa mga commander natin dyan, kay Commander Tone, kay Commander Capones, kay Commander Castro, sa mga kakosa ko na nandyan pa. Taksan nyo na yung loob nyo at alam ko na makakalaya din kayo. Unang-una tiwala lang sa Panginoon, dasal lang tayo. Darating din yung kalayaan para sa atin. Unang-una syempre nagpapasalamat ako kay Bosyo Official sa paunlak na makapanayam dito, ma-interview niya ako, ma-share ko yung story ng buhay ko, karanasan sa loob ng kulungan. At hanggang ito, sa ngayon, nandito ako. Maraming salamat sa Bosyo. Yes. Salud sa'yo. At syempre, nagpapasalamat din ako sa pamilya ko. Syempre, sa Panginoong Diyos na talaga nagbigay sa akin ng lakas ng loob. At ganun din sa sa pagbablog ko, nagpapasalamat ako. Yung kakatapos lang ng Vitor namin. Maraming salamat at natapos namin yun ng maayos at ligtas. At ganun din syempre dito sa Endy Rubber, sa EXL, Senlo, ilaw na sa lahat ng mga sponsor na nag-sponsor sa amin. Maraming salamat sa inyo, salamat sa suporta. At sana patuloy nyo suportahan yung page ko, yung Mayores TV. At yun lang, at maraming salamat. Ingat lagi and God bless. So, yun. Nakarinig tayo ng isang mabisang mensahe. At syempre, pakiusap mga kakosa, kalugares, katropa, kapangkat, kagang, pakisuportahan yung Mayores TV. Yan, yung page ni Mayores. Magtulungan tayo, sabay-sabay tayong angat. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilipid. Kaya naman, sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng buong may kapal. Peace out! Salamat, Yores. Thank you, Bosyo.